Isang mapagpalang araw po sa lahat. God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active and it is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Again po, wini-welcome po namin kayo sa Diakonos, and the Diakonos simply means servant. And this is our online Bible study ministry. And we exist to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. It is our desire that you develop a relationship with God through the study of His Word. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na growing in knowledge. Ito po ang Bible study number 71 at kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Our verse today is found in Colossians chapter 1 verse 10. Ang sabi, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in knowledge of God. Mga kapatid, just to give you a background sa verse natin today, ito po ay isang panalangin ni Apostle Paul from verse 9 to verse 14. Dito po ay pinagpe-pray ni Apostle Paul ang mga taga-Colossae para sa kanilang patuloy na spiritual growth, kabilang ang kaalaman sa Diyos, kaalaman sa kanyang kalooban at karunungan. No, ipinapanalangin din niya ang kanilang lakas at pagtitiis. Sa prayer na yon, pinapaalala ni Apostle Paul sa believers sa Colossus na ang kaligtasan ay ganap na gawain ng Diyos. In other words, salvation is entirely the work of God. Dahilan kung bakit nakaligtas sila mula sa kasalanan. At ang verse natin today ay sumisentro sa growing in knowledge and its effects. Number 1, walking worthy of the Lord. Mga kapatid, imagine ambassador ka representing your country sa ibang bansa. Every action you take, every word you speak, and every decision you make is a reflection of the values and principles ng bansang nire-represent mo. Ang pangunahing responsibility mo is to ensure that your conduct brings honor to your homeland. Di po ba? Ganun ang trabaho ng ambassador. Kaya po, bilang Kristiyano, we are also called to be ambassadors for Christ in this world. Yan po ang sabi ng 2 Corinthians 5:20. Ang buhay natin dapat ay maging clear reflection of the one we represent, which is Jesus Christ. Tulad ng isang ambassador, ang behavior natin can enhance or tarnish the reputation ng kanilang bansa. Ang actions din natin as Christians can either draw people closer to Christ or push them further away. So, sa prayer po ni Apostle Paul, it begins with the desire na tayong mga believers ay mamuhay in a manner that reflects our faith in Christ. Ang verse po natin today made mention of the phrase, to walk worthy. Ibig sabihin, dapat ang mga buhay natin ay aligned sa teachings ni Jesus Christ. Dapat ito'y sumasalamin sa transformation that comes from knowing Him. Amen po ba? Number 2, fully pleasing to Him. Our verse today mentions the phrase, fully pleasing to Him. Mga kapatid, the Bible says, Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Mga kapatid, how do we obtain faith nga ba talaga? According to Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Mga kapatid, kayo na nakikinig ngayon who desires to study God's Word, ang sabi ng Bible, ang effect nito ay ang paglago ng pananampalataya. At dahil sa lumalago tayo sa pananampalataya, sa faith, we are pleasing God. So ito pong time na ginugugol natin in studying God's Word ay hindi pala sayang mga kapatid. Amen po ba? Glory to God for that. And number 3, bearing fruit in every good work. Ang panalangin po ni Paul mga kapatid includes a desire for Colossians to be productive in their faith. In other words, bearing fruit in every good work. Itong fruitfulness na ito mga kapatid is a sign of spiritual maturity, showing that their faith is alive and active. It's not just about doing good works mga kapatid, but it is about those works na natural na resulta ng mas lumalalim at lumalagong relationship natin with Jesus Christ. Ang sabi po ni Jesus sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya mga kapatid, manatili tayong connected kay Jesus kung gusto nating mamunga. Amen? Number 4, increasing in the knowledge of God. Mga kapatid, I would like to submit to you na meron pong pagkakaiba, meron pong difference yung statement na knowing about God and knowing God. Pag sinabi niyo po kasing kilala ko si Presidente, the natural follow-up question would be, sige nga, tawagan mo nga kung totoong kilala mo. Show us a proof na meron kayong communication. Bakit po kaya ganon? The simple answer to that, mga kapatid, is that ang patunay ng isang relationship ay komunikasyon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kapag sinasabi natin kilala ko ang Diyos, it follows that you converse with Him. It follows that you obey Him. It follows that you trust Him despite what's going on in our life. Bakit natin pinag-uusapan ang mga bagay na to, kapatid?
Dahil po, left on our own, ang gusto nating i-pursue na kaalaman ay ang mga 3 ways to get rich program. Yung mga kaalaman on how to get rich. Yung 5K mo, gawin natin 5K ko. Yes po, left on our own, the only thing we want is how to please our flesh, how to satisfy our flesh, our selfish ambition in life. Sa New Living Translation, 1 John 2:16, ang sabi, "For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world." Unfortunately, mga kapatid, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. So sa lahat ng mga umiibig sa mundo, everything will pass away, but the only thing na hindi po, that will never pass, is the Word of God. Mga kapatid, itinakda sa mga tao na mamatay ng minsan, at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Pagdating ng itinakdang araw na yon, mga kapatid, do'y wala na pong apila. Magkakaroon tayo ng pagsusulit kung ano ang ginawa natin dito habang tayo ay buhay pa. Kapatid, ang sabi ng Bible, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat tayo, kapatid, nagkasala. In other words, lahat tayo hinangad ang mundo at ang lahat na pwedeng i-offer nito. Ang gusto natin, immediate gratification. Gusto natin na mag-enjoy sa kasalanan ngayon. Di bali na ang consequences pagdating ng itinakdang panahon. Marami naman tayo ganun ang mindset natin, mga kapatid. But the fact still remains. Napakalinaw ng John 3:18-19. "Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment, and the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil." Mga kapatid, napakaganda ng promise ng Lord sa previous verse na to. Baka nga memorize mo pa John 3:16. "For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Mga kapatid, why don't we respond to God's call today? Our salvation, mga kapatid, lies in the person of Jesus Christ. Kapatid, He suffered and died for our sins, rose from the dead, ascended to heaven in the right hand of God, at darating ang araw, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kapatid, habang may hininga pa tayo, kapatid, habang may pagkakataon pa, call out to Jesus, kapatid. Ask Him, "Lord, save my soul." Wala ni isa sa atin ang matuwid. Come to Him as you are. Babaguhin niya tayo, kapatid. If you are willing, kapatid, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God. Ano man ang mga pinagdadaanan mo, it does not matter. Ano man ang paningin mo sa sarili mo, ano man ang paningin ng iba sa sarili mo, surrender before God. Acknowledge before God, "I am a sinner. I don't know how to pray, but I invite you into my life. Lord, iligtas mo ako sa mga kasalanan ko. Rescue me from my fleshly desires that separates me from you. From this day onwards, I declare you are my Lord and my Savior, and I believe God raised Jesus from the dead to prove your words are true." Kapatid, if you have made this prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mong masasamang pamumuhay. Sa pagtatapos, mga kapatid, naway manatili sa ating mga puso ang kahalagahan ng pagpatuloy ng spiritual growth sa pamamagitan ng pag-grow in the knowledge of our God. Ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano ay dapat na magdala ng karangalan sa Panginoon, at ang ating mga gawain ay dapat na magbunga ng kabutihan na nagpapakita ng ating matibay na relasyon kay Jesus. Naway maging hamon sa atin ang maging mabubuting ambassador ni Jesus, na ang ating mga salita at ang ating mga gawa ay magbibigay pugay at kalwalhatian sa Kanya. Patuloy tayong mag-aral sa Kanyang mga salita at lumago sa pananampalataya at mamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban, mga kapatid. At para sa mga nagdesisyon na tanggapin si Jesus, malugod po namin kayong tinatanggap sa pamilya ng Diyos. Magpatuloy ka, kapatid, sa iyong paglalakbay sa pananampalataya at magpakatatag sa Kanyang mga pangako. If you are blessed, kapatid, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na mapag-aralan ng iyong mga salita. Naway ang mga itinuro mo sa amin ngayon ay manatili sa aming mga puso at magbunga ng pagbabago sa aming buhay. Patuloy mo po kaming gabayan at palakasin sa aming paglakad sa iyo, upang kami maging mabuting mga saksi ng iyong pag-ibig at katotohanan. Ingatan mo po kami at ang aming mga pamilya sa bawat araw, at naway lagi naming mapapurihan ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka pa sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli nating pagsasama, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po, mga kapatid.